programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Carlos, bumalik na lang tayo sa bahay natin. Gusto ko na talaga mawala yung trauma ko. Kailangan ko na talaga siyang harapin. Nag-uusap nga itong mag-asawa na si Lynette at Carlos. At dito naman na sinabi ni Lynette kay Carlos na umuwi na lamang daw sila sa bahay nila. At gusto na daw niya itong harapin ang kanyang trauma. At para na rin daw mawala ito. Kaya nagdesisyon din itong si Carlos na pumayag sa gustong mangyari dito ng kanyang asawa na si Lynette. Kaya naman, makapasok na nga sila sa kanilang bahay, tila natahimik naman itong si Lynette na pinagmasdan ang loob ng pamamahay nga dito ni Carlos. At hindi pa rin nagagawa itong kwarto ngayon ni Annalyn. Yun naman ang pangako nga ni Carlos na kapag nagawa ay pwede nang lumipat ulit dito si Annalyn sa tahanan ni Carlos Benitez. At napagkasunduan din nila na tinatanong nga ni Carlos Benitez itong si Lynette kung sakali daw siyang magiging ina dito ni Zoe, papayag ba daw siya. At dito naman na sinabi ni Lynette na hindi niya maipangako kung sakali lang naman. At dito rin na kadagdagan na tanong ni Carlos na kung sakaling siya daw ang nagiging ama dito ni Zoe, matatanggap nga ba daw dito ni Lynette. At ang sagot naman ni Lynette na ibang usapin na yon, siguradong magkaproblema daw silang dalawa ni Carlos dahil kung bakit nagawa daw ilihim ni Carlos sa kanya. Kaya tila natahimik naman itong si Carlos Benitez nang sabihin niya dito kay Lynette ang mga iyon. Samantala, pilit na pinapasama ni Moira itong si Zoe upang marinig nga itong mga sasabihin ng lawyer ng matanda kung kanino nga ipamana itong mga ari-arian. At nakakasigurado naman daw itong si Moira na ang makakakuha nun ay walang iba kundi itong si Zoe dahil ito lamang daw ang nag-iisang apo na tunay dito ni Don Pepe. At walang ang kalam-alam itong si Moira na sa US pa lamang ay nakilala na nga ni Don Pepe itong kanyang isa pang apo na si Justin na anak nga dito ni Giselle. At nagulat din ni Moira nang marinig mula kay attorney na tinanggal na nga dito ni Don Pepe itong si Zoe bilang pamamanahan ng kanyang mga ari-arian. At ang nakakuha nga ay walang iba kundi itong si Annalyn at itong si Justin. At dito naman ay ipagtatanggol daw ni Moira ang karapatan ng kanyang anak dahil hindi daw pwedeng madihado ito. Dahil si Zoe lamang daw ang legitimate na anak ni RJ dahil wala pang alam ang mga ito. At pagkatapos ngang ma-announce ng attorney na ito ang mga ari-arian kung kanino napunta, ay agad ngang na-dismiss na at nag-uwian. At dito naman na binantaan pa ni Giselle itong si Moira na wag daw munang magpakasaya ngayon dahil kapag nagising daw itong si Don Pepe, tiyak na malalaman na daw nilang dahilan na kung bakit inalis itong si Zoe sa pamamanahan ni Don Pepe. At dito naman na alerto itong si Moira. Kaya agad din na lumabas itong si Moira upang tawagan nga itong kanyang anak na si Zoe na kinakailangan daw mag-impake nito at umalis sila at magpakalayo-layo bago pa magising itong si Tanda at masabi sa kanila ni Giselle at RJ na may kinalaman nga itong si Zoe sa nangyaring aksidente at itong si Moira. At sa hindi inasahan ay sakto naman na palabas din itong si Annalyn kaya narinig ni Annalyn ang mga sinasabi ni Moira dito kay Zoe ang kanilang pag-uusap na balak nga nilang tumakas at magpakalayo-layo dahil sa takot nga ni Moira na baka magising itong si Tanda at masabi nga sa kanila na may kinalaman itong si Moira at Zoe. Kaya agad din na bumalik itong si Annalyn at ibinalita kina RJ at Giselle na narinig niya itong si Moira na magtangkang tatakas. Yan lang po at marami pong salamat.